pasarapan ng pagkain ng usapan. Hindi magpapatalo si Juan dyan. Mga ka-wonder, mauna niyang pinakalami nga tag-uan kan kauna! Mga pagkain ipinagmamalaki ng bawat bayan. Basta lutong pinggit, naimas! Tara na tikman! Bibida na rin ang ka-wonder natin na pambatuan ng kusina. Makikigulo pa kami ni Empoy kasama ang mga ka-wonder nating social media influencer na si Hershey Neri, Shrimp. Shrimp! Ang Tagalog. Shrimp? Lilibog ko lang po. Pwede po ba mag-make a wish pag gano'n? Nagwi-wish pa si Hershey. Ang tagal na ni Jo- Mama Susan dito, hindi nagwi-wish ha. Jowa po na hindi hipon. Tawag mo ang tricycle to? at ang kapuso nating si Anjo Pertiera. Huwag mo hawakan yung itlog ko, Mami Su. Hawakan mo yung itlog mo. I wonder, ano-ano ang bidang putahe sa inyong lugar? Maka-wonder, ano ang paborito niyong luto ng hipon? Kung isa kang seafood lover, hindi mo dapat palampasin ang pambato ng Baras Rizal. Dito, ang hipon, walang tapon, mula ulo hanggang katawan, lalantakan. Pati na ang masarap nitong sabaw. Curious na ba kayo sa nakatatakam na pambato ng kanilang probinsya? Sa Baras Rizal, matatagpuan ang isa sa oldest Catholic Church sa Pilipinas, ang Baras Church, na itinayo noon pang 1686 o mahigit 300 years old na. Dito rin nagmula ang isa sa kilalang Filipino martial arts sports na sikaran, kung saan ang ultimate weapon, paalang. Sa dami ng ipinagmamalaki ng probinsyang ito, hindi raw nila palalampasin na ibida ang pambato nilang food trip, ang inulang. Mula sa salitang ulang o hipon, tinatanggal ang ulo at pinapakuluan, habang ang laman, didikdikin hanggang makuha ang katas. Ito ang gagamitin nilang pampalasa. Sa iba't ibang lugar sa Rizal, mayroon ding iba't ibang paraan kung paano ito lutuin. Pero dito sa Baras, ang version ni Nanay Rosie ang isa sa kanilang ibibida. Mga 20 years na akong nagluluto ng inulang. Pagluluto ng inulang, natutunan ko sa aking nanay. Mula nung bata pa ako, lagi ganun ang aming ulam. Kaya noong nagkaroon daw ng karinderya si Nanay Rosie noon, inulang ang pangmalakasang ulam na itinitinda niya. Ang mga hipon daw kasi hitik sa kanilang lugar. Lalo't kalapit lang nila ang Laguna Lake na siyang pinagkukunan nito. Dito rin daw kasi nangingisda ang kanyang asawang si Tatay Totoy. Ang mister ko, nanguhuli ng hipon. Pagka alas 5 ng daling araw, maalis na siya. Punta na siyang dagat. Nanguhuli na siya. Tapos pag dumating yung mister ko, lalagay ko na sa batiya. Dadaling ko na sa palengke. Initinda ko. Ang pagluluto ni Nanay Rosie at pangingisda ni Tatay Totoy, ang siya raw nagtaguyod sa kanilang pamilya. Kaya naman, ang kanilang inulang filled with love talaga. Kaya hindi tayo papayag na hindi natin yan matitikman. Yes, mga ka-wonder, siyempre pa ang pambato ng Baras Rizal, ang tinatawag nilang inulang. Pero wait lang, saan ako kukuha ng hipon dito? To the rescue dyan, ang ka-wonder natin at social media influencer na si Hershey Neri. Kuya Empoy! Tara na! Pagdating sa adventure, Gusto ko talagang i-portray na hot girl ako na nag-outdoors. Pero guys, ba't mukha akong hold-upper ngayon? G na G. Pag-usapang food trip naman, hindi rin daw siya papahuli. Hoy! Hershey! Oo, kuya! Traffic! Grabe May pala rush guest hour. natin sa I Wonder ngayon, si Hershey. Hello! Sana hindi ako malaglag dito. Ano kuya, Wait lang. andito ako para sa'yo. Ay, Hershey, salamat na marami sa iyo. Okay, Hershey. Ready ka na bang manghuli ng hipon? Ready, kuya. Okay, sige, kung ready ka na, sisid ka na. Dito? Hindi, joke lang. Siyempre, pupunta tayo doon. Sa lake. Hindi pa pala ito yun. Hindi pa. Iba pa ang mga nahuli dito, mga pawikan, mga balyena, mga buhaya. Pero doon, yung shrimp. Shrimp. Ang Tagalog,
Shrimp? Ba, parang ang dami mong baon, Hershey, ha? Tara na't magbangka na tayo, papuntang Laguna Lake. Island hopping! Welcome to Boracay! Boracay? Boracay! Mukhang nag-enjoy kayo sa trip nyo ni Empoy at Hershey, ha? Empoy and Hershey, what is the meaning of that? Mami Sue, I can explain. Selfie lang po. Nang makarating na kami sa Hipon Destination, sumalubong sa amin si Tatay Totoy. Natuturuan tayo kung paano manghuli ng hipon. Tatay Totoy, so ito, ano pong tawag dito? Bubu. Bubu. Hershey, Po. try na natin. Okay. Sige, pasok ka na sa loob. Joke lang, ito naman. Di ako hipon, kuya. Okay, Ngayon natin ang pain. pain. Yun. Ano po yung hopya? Niyog. Nyog. Aba, may paing pala dapat ang ano, pagkuha ng ano, di ba? Bakit yung paing kakulay ng contact lens mo? Wow! Oh, di ba? Ang ganda! Oh, di ba? Pwede po ba mag-make a wish pag gano'n? Ay, nagwi-wish pa si Hershey, ang tagal na ni Mama Susan dito, hindi nagwi-wish, ha? Jowa po na hindi hipon. Tawag mo ang tricycle to? Ito na, ito na! Ay, na-wish mo. Aba naman si Hershey, sinubukang panghawakan yung hipon. Ako nga rin, matry. Akin na lang. Gusto mo, kainin ko ta? Go, kuya! Go, kuya! Yes! Joke lang, mga ka-wonder, lulutuin pa yan. Speaking of luto, mukhang nakakarami na tayong huli dyan, Hershey, ha? Tara na't dali na natin to kay Nanay Rosie. Mga ka-wonder, magluluto tayo ng ulam. Nanay! Hi, Nay! Ito na po. First step, tuturuan muna tayo ni Nanay sa pagdidikdik ng hipon na siya raw na magpapalasa dito sa inulang. Yan, didikdikin na ganyan. Kailangan po pinong-pino. Para makatak. Oh. Pati balat po. Oo, kasama. Aba, napaka-basic naman kay Nanay nito. Sa tingin ko, Hershey, kayang-kaya natin to. Tama po ba ginagawa ko na? Ganun pa? Dapat galit? Dapat pa na iniisip yung galit ko. Pagkatapos ng dikdikan sa pinagkuluan ng ulo ng hipon, paghahalu-haluin naman natin ngayon ang mga rekado. Kamote, sitaw, okra, kamyas, hipon, luya. Huwag kalimutan ang unang katas na dinikdik na hipon, gabi, sotanghon, at talbos ng kamote. At pakuluin. Pagkatapos ng ilang minuto, mga ka-wonder, luto na ang inulang. Kain na! Ang sarap! Oh my gosh! Ano lasa? Inulang! Inulang, di ba? Grabe. Tikman mo, sarap. kuya, ang sarap sobra. Parang sinigang. Correct. Di ba? Oo. Ang hatol namin ni Hershey sa inulang ng mga taga Baras Rizal, panalo! Salamat sa inulang Nanay Rosie. Matres ng manok, pwede ba lang kainin? Yan ay bibida naman ka-wonder natin sa Cebu. Makipaghabulan sa mga manok. Bilis mo manok eh. Kasama ang kapuso nating si Anjo sa pagbabalik ng I Wonder. Basta si Juan pagdating sa pagkain, tiyak walang tapon mula ulo, katawan, laman loob at paa, magagawa ng paraan. Dito nga sa Cebu,
Ang isang pambato, ovary ng manok. At ang luto dito, syempre ang all-time favorite, adobo. Para iluto ang adobong bahay guya o matres at unfertilized egg ng manok, makakasama natin si Chef Rico Echevarria. Bukod sa pagiging chef, isa rin siyang historian. Pero teka, parang kulang ata ang ingredients mo, Chef. Worry no more, Chef Rico. Sagot ka ng I Wonder Team. Kasama ang ating kapuso na si Anjo Portiera, dadalhin namin ang missing ingredient. Sabi ng manok, ano ba talaga tawag mo? Ay, sika! Paano nga tawag sa manok? Dali ka sumama ako, dali! Kasi si Chef Rico may magluluto, kaya lang kulang siya ng ingredient. Anong kulang? Kailangan niya ng bahay guya. Kaya tulungan mo ako manghuli. Tinitingnan ko nga kung paano huhulihin itong mga manok na to. Lika, Tara na. let's go! Tingnan natin. Hulihin ang manok. Ano yung sugat tumawad? Hindi tayo makakahuli. Teka lang. Yung mata kasi nila nasa gilid eh. Kukornerin natin. Sige, Ito, sige. doon ka sa gilid dito. Sige ka. Oh, aray. Ang bilis ng manok eh. Hanggang bukas pa tayo dito. Hindi, malaki ka. Dampay mo na. Dali, dali! Ay, success! Sorry ha, trabaho lang. Walang personalan. We'll be gentle. Ay! Siyempre, hindi pwedeng si Anjo lang ang makahuli. It's my time to shine. Teka lang, hindi ako marunong mag-hamplas. Ay! Ay! Andiyan, taboy mo! Tulungan mo ako, dali. Tara! Wait. Tara! Huwag kang alis! Huwag kang alis! Ay! Ah! Yeah! Ay! Sorry, friend. Chef Rico, eto na Chef! ang mong May dala po kaming ingredients at pinaghirapan namin to, Chef. Nanghuli pa kami ng buhay na manok. Tuturuan ko po kayong magluto ng adobong bahay guya. Sa pagluluto ng adobong guya, kailangan syempre ng mga sangkap pang adobo. Kapag naihalo na ang mga sangkap, isunod na ang bahay guya at matres ng manok. Dagdagan ng mga pampalasa at hayaang kumulo hanggang matuyo. Ready to serve na ang adobong bahay guya. Ito na, Anjo. I'm Luto so, na. I'm so excited! Masarap kainin to ng may kanin. Kanin! Kanin! Huli ka ngayon, Kanin! balbon. Yan. Mami, so. Yeah. Ang problema, wala kang kubyertos. So, di naman ako siya doon dati, no? Pakiso mo dito. Pakiso mo dito. Nakatago yung Saan mo yan? kutsara. Without further ado, Sarap. Bagay sa kanin, mama, so oo, grabe. bagay talaga sa Ikaw naman. kanin yan. Hindi, parang masarap kakain pa ako. Masarap siya talaga. Sa pagbabalik ng I Wonder, sa Bantayan Island sa Cebu, ang kanilang inasal, matres ng manok. Mga ka-wonder, mauna niyang pinakalami nga tag-uan kan kauna! Challenge sa amin ni Chef Rico, i-level up pa ang tagu-angkan. Pagandahan ng magagawang tagu-angkan. Dok! Mababaw yung matres ng manok! Kailangan natin ng obigay ni. Pero alam niyo ba, mga ka-wonder, Ano yan, mami ko? bukod doon dito sa niluto na pinato yung adobo ng guya, meron pang isang pambatong luto ang Cebu na gawa din sa matres o guya ng manok. Ayon sa survey na ginawa ng Taste Atlas, tinaguri ang best Filipino food ang chicken inasal. Pero alam niyo bang hindi lang paa at petso ang pwedeng gawing inasal? Sa Bantayan Island sa Cebu, ang kanilang inasal, matres ng manok. Kapag bumisita ka sa Bantayan, may isang kilalang pangalan. Oo, kilala ko yun. Meron yung barbecue dito. Masarap ang timpla.
sa may terminal. Masarap yung ano niya, yung taguangkan niya. Si Edita o Inday Saro. Siya ang nagluluto ng tagu-angkan. Tagu-angkan ay ito yung bahay guya or bahay bata ng manok. Pero hindi nga lang daw ito simpleng inasal ng mga Cebuano. Dahil ito rin daw ang naging susi sa magandang kinabukasan ng pamilya ni Nanay Edita. Sakit gud nga mawa ang bana, ma'am. Kay wala ko'y katabang sa trabaho. Wala ko'y katabang sa pagbuhi sa akon mga anak, ma'am. Kada mo sa napundar, ma'am. Unong nagud kabuk ang nakahuman sa akon mga anak, ma'am. Kaya naman Nanay Edita, paano ba ginagawa ang tagu-angkan? Hala mga kawander, ipakita ko sa inyo kung ano ang paghanda sang taguangkan sa loob ng manok. Pagkatapos makuha ang guya o unfertilized eggs ng manok, papakuluan muna ito. At kapag luto na, titimplahan naman natin ang matres. Dito, butangan natin lemonsito, asin, kalamay, black pepper, bitsin, liso ng paminta, sangki, aos. Matapos i-marinate, ibabalik ang itlog sa loob ng matres ng manok, itutuhog sa stick at saka iihawin. Pero alam niyo ba mga ka-wonder, hindi lang saging ang may puso, pati tagu-angkan. Ang kay Nanay Edita, perfect partner ng tagu-angkan ang puso o kanin na iniluluto sa palm leaves. Ano kayang say ng mga ka-wonder natin dyan? Super sarap po. Kakatikim ko lang din po nito. As in, ang sarap. Bibili po ako ulit dito pag bibisita ko ng Bantayan. Mga ka-wonder, mauna niyang pinakalami nga taguangkan, kao na! Challenge sa amin ni Chef Rico, i-level up pa ang tagu-angkan. Pagandahan ng magagawang tagu-angkan. Kaya Anjo, tara na! Challenge accepted! Dok! Mababaw yung matres ng manok! Hindi kasi itlog! Kailangan natin ng obigay ni. Ayan na, nag-expand. Ayan na, pwede, kaya. Ayan na, ayan na. Ire. Ay, nalaglag yung itlog! Kahit anong paraan, kailangan maluto natin itong tagong angkan. Akala ko naman yung nakalawit lang ng itlog. Ay, lumabas ka! Anong nangyari? Chef, base sa mga ano. Malalaglag yung itlog mo. Malalaglag. Hindi, kaya lakapit yan, Mami Su. Ay, may biyak yung itlog mo. Huwag mo hawakan yung itlog ko, Mami Su. Hawakan mo yung itlog mo. Ah, ito na, chef. Ano yun? Chef, ano mas gusto mo? Yung nakalaylay o yung nakasabit? Gusto ko yung kay Mami Su. Nice one, Mami Sue. I'm very proud of you. Susunod! Familiar ba kayo sa pagkain ito? Style lang kunin sa Ito ang pinuneg o blood sausage sa Ingles. Mga ka-wonder, familiar ba kayo sa pagkain ito? Style lang kunin sa Ito ang pinuneg o blood sausage sa Ingles. Gawa ito sa dugo at bituka ng baboy na karaniwang matatagpuan sa probinsya ng Benguet. Ang bida ng putaheng ito, walang iba kundi ang ating ka-wonder na si Dave. Na mula sa tribong Kangkanay. Ang pambato nga raw ng kanilang lugar, ang pagluluto ng mga tradisyonal na pagkain gaya ng etag at pinuneg. Ang pagluluto dito sa Cordillera, particular dito sa Benguet ay naging kinahiligan na rin namin kasi laging may occasion dito sa amin. Parang naging parte na ng aming kultura ang pagluluto dito sa Benguet. Ang pangarap nga raw nila, mapagyaman ng kanilang tradisyon at kultura. Alright mga kasakmol, meron na naman tayong stock ngayon dito. Kaya para patuloy itong makilala ng iba, naisipan ni Dave na ito'y ibenta. Amoy pa lang, ulam na. Ayan. Ang negosyo nga ni Dave talagang pumapatok. Shoutout po watching from Kapas Tarlac, Philippines. Dahil kahit sa parte ng Pilipinas, ang kanyang etag at pinuneg, tinarayo. Smoke pinunag dyan.
Only from Benguet, eto na mga kasakmol. Naisipan kong gawing negosyo ang Pinuneg dahil at least kahit saang parte ng Pilipinas, maipatikim ko yung Pinuneg na ginagawa natin dito sa Benguet. Sa kanilang araw pasasalamat, nagsagawa ng ritual ang tribo ni Dave na kung tawagin, lubon. Tradisyon ito ng mga Kankanay kung saan ang manok at kinatay na baboy kanilang dadasalan bilang pasasalamat. Thanksgiving, baga, ito ay ginagawa po namin tuwing may dumarating po na kaginhawaan ng buhay. Sa kanilang ritual, hindi mawala ang apay o tiger grass na siya nagsisilbing sapin sa paglalagyan ng mga kakailanganin sa ritual. Mga ka-wonder, so mangunguha tayo ng apay. Dito natin ilalagay yung traditional na ginagawa nating wat-wat at syempre yung mga pinunag natin. Matapos makuha ang apay, isasagawa na ang ritual. Ay mun ka po kanak sin ano ka ang negosyo na ay tag TV. Dawat mi kasi ka ay kabunian ta paypayang kanak sin ano ka. Ito ano kanakan ano ka ababik di ano ka muntang sigibing nga da. Yalim isnas na ano ka aboyo tanadi boyo na ano ka puntuan niyo ay kagamisay boyo. Matapos ang pagdarasal, uumpisahan ang lutuin ng baboy. At sa ganitong handaan, hindi mawawala sa hapag ang pinuneg. Kaya naman itatabi ang dugo at bituka ng baboy at lilinisan itong mabuti. Pero di kagaya ng nakagawi ang proseso, ang version ni Dave ini-level up. Dahil ang simpleng dugo, lalagyan niya ng mga pampalasa kagaya ng bawang, onion leeks, pati na rin taba at laman ng baboy. Ready na yung ating pinuneg. So mag-stuffing na tayo. Ipapalaman na natin sa small intestine. Papakuluan kasama ng iba pang mga laman hanggang sa maluto. So ito pala yung diskarte mga ka-wonder. Paano natin i-check kung luto na yung ating pinuneg. Tutusukin lang natin to pag may lumabas na madugo. Hindi pa siya luto. Kagaya niyan, medyo kulang-kulang pa siya. Medyo madugo pa siya. Another 5 to 10 minutes. Makalipas ang ilang minuto, ang bida sa Benguet, pinuneg. Ito pala yung pinagmamalaki namin dito sa Benguet, ang pinuneg. Manganta ko, ka-wonder! Okay po yung lasa and somehow similar sa mga sausages na natitikman ko rin. Ang sarap. Hindi siya nakakaumay. at sa bawat kagat, hiling ni Dave na lalong mapagyaman ang kanilang mga tradisyonal na lutuing sa Benguet lang matatagpuan. Pagdating sa kainan, syempre bida si Juan. Sa kanyang pagkamalikhain, specialty niya ang masasarap at kakaibang pagkain. Bawat putahe, may kwento. Kaya naman, sa bawat subo, sa bawat tikim, ating isipin ang mga bida sa kusina natin. Kaon na! Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Follow niyo po kami sa aming social media account na I Wonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!